Pero ilang taon na po tayo sa business? Nung nag-start kami, trial and error, I think 3 years, 4 years, trial and error. Kasi wala pang gumagawa, walang kopyahan. Yes. So, Mahabang proseso. tapos, after that, may mga problema pa kasi new product. Kagaya ng shelf life. Isa sa mga challenges na-encounter ko. So, total, mga 11 years. Pero yung from the start na inaral nyo po yung recipe nyo, kailan nyo po na-introduce sa market? Oh, after 3 years, tinry ko sa sari-sari store. So, nag-work na siya eh. So, ang market ko pa noon, class C. Kasi sila yung mahilig sa kanto-kanto, di ba? Alam mo naman sa sari-sari store, ang malakas dyan, chicharon. Di ba? Pampulutan. Pampulutan. Pero yung lalagyan niya po, simple lang, napakaute. Paano po nilalagay niya? Yung transparent na worth 10 pesos lang. So, meron 3 chicken feet sa loob. Talaga? Pang ano po, plastic ng ice cake, ng yelo, gano'n? Special shot na naka-sachet na pinuputol mo pag may bumili ng ano. Okay. Kayo na yung nagsisealed na ano? So, nakadugtong-dugtong siyang sachet na ganyan. So, puputulin na lang. Ilan pong piraso ng sachet yun sa isang 12. haba? 12. Parang yung ano, natitinda ng mani. Tama ba yun? Tama. Yung nakaganon? Tapos Tama. puputulin. Ganun Diba? nga yun. Magkano po yung tatlo na yun? Tatlo sa isang sachet. Sa isang pack. Introductory price na 10 pesos lang. 10 pesos. Kasi sari-sari store eh. Ay. Dapat pang masa. Affordable. Oo. Ilang tindahan po yung sinuplayan natin ng dosena? Around Las Piñas lang siguro mga 5 to, mga less than 10, ganun. Ano naman po ang feedback sa inyo ng mga tindahan na sino yung mga bumibili? May mabenta at saka mabilis mag-refill. So, yun ang maganda doon, yung parang reorder eh. Pero sino po yung madalas daw na bumibili sa mga bata, mga... Bata, saka yung medyo tumatambay para uminom. Ayun. Sikat na nga. Tapos po, yung gawaan natin that time, bahay pa lang. Bahay pa lang. Bahay pa lang. Tapos ano po yung mga mga paunang beginner start process natin? Actually, ang alam ko lang magprito. Kahit sino marunong magprito. Pero ang processed food pala, hindi lang ganon. So, yun ang challenge. So, saka paano mo i-maintain yung quality. Yes. Yung tamang temperature ng mantika, yung mga ganun. Para unity yung yung equal. pagkakaluto niya. Yung handling, tapos packing. Pero yung saan po kayo bumibili ng manok? Siyempre, nag-start sa palengke. Palengke. Oo, palengke. Ilang kilo-kilo na po yun. Tapos, teka, nung time na nagsimula po kayo, magkano pa lang yung chicken feet? Kasi Kilo. isa sa pinakamurang, aside sa leeg at saka doon sa ulo, paare ng 30 pesos lang yata. parte yun ng dati. ng manok, di po ba? Magkano po ang kilo niyang... That time, mataas na, 70 na siya. 70. ngayon, alam mo kung magkano? 130 na, double Hindi na. po, 160 na ngayon. Oo, yun nga, 160 per kilo. Di ba? 160 per kilo na puro chicken feet. Tapos sa palengke nyo pa rin po kinukuha ngayon. Sa palengke pa rin. 130, mura pa yun. Ayan, baka meron po kayong pinakamahalagang payo na pwedeng maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo. Okay. Okay, ang ma-advise ko, mapapayo ko ay worth it din kung mag-iisip kayo ng kakaibang konsepto sa food products. Kasi mas long-term ang ibibigay sa inyong benefits. Kasi wala kayong kagaya, unique kayo, at patok kayo kaagad sa malaking market. Hindi lang sa city nyo na, merong ganito, pero sa ibang city, meron din iba. Pero pag nakaisip kayo ng kakaiba, buong Pilipinas, kayo lang ang meron yan. Dun po sa challenge na 3 taon natin, or in the making pa ito nagawa. Yung sabi nyo kanina, pasuko na nga kayo eh. Ayun po, para sa mga pinanghihinaan ng loob, anong mapapayo nyo? Ituloy nyo lang. Try and try. Yung failure ay part ng success yan eh. So, wag kayong may hinaan ng loob kasi pag malapit na kayo, pag matagal na kayo, I'm sure andyan na yun.
Bubunga na din. Bubunga din yan. Oo. Tapos, nung nagawa ko yung... Hindi, ang gusto ko talagang gawin, Joe, yung isaw. Ano po? Yung... Alos nag-give up na ako sa paggawa ng isaw. Na paano siya palutungin. Tapos ako, bitawan ko nga yan. Dito ako sa chicken feet. Nung nakuha ko yung chicken feet, ba't nakuha ko to? So, ginawa ko sa isa, ganito lang pala yun eh. So, talagang, alam mo, kung may gusto, talagang may paraan. Di ba? Sabi nga nila. Pag ayaw, may dahilan. Maraming dahilan. Pinoy, ito na